Sa tuwing kayo'y mamamalengke, alam nyo bang may peligrong hatid dito sa inyong kalusugan? Iimbestigahan yan ng ating bagong investigador na si Dr. Walter Laurel. Ang misyon na maging tagapagbantay ng kalusugan. Ipagpapatuloy at isusulong namin bilang tagapag-usisa sa mga isyong medikal. Ako si Doc Walter, ang inyong investigador. Matao, maingay, sari-saring paninda at iba't ibang uri ng tao ang iyong makikita. Ito ang araw-araw na eksena sa palengke. Ang una kong misyon, dito magaganap, sa palengke ng Balitawak. Ang palengke ay isang lugar kung saan nakakabili tayo ng ating pagkain. Pero, lugar din ito kung saan maaari tayong makakuha ng sakit, nagtitinda ka man o mamimili. Ngayong umaga, ating imbestigahan. Ano-ano nga ba ang mga sakit na madalas makuha ng mga kapatid natin na nagtatrabaho dito sa palengke at ang mga taong kagaya natin na nagpupunta dito? Sinimulan ko na ang paglilibot hanggang sa makilala ko ang aking unang pasyente ngayong araw. Magandang umaga, ako si Doc Walter. Nandito ako ngayon para alamin kung ano yung mga kadalasang nakukuhang sakit ng mga nagtitinda dito sa palengke. Ay, edi mas maganda po, Doc, kasi gusto ko sanang malaman kung anong nangyari dito sa kamay ko. Kasi bigla na lang siya nagkaganyan. Ito, itong pamamalat at saka pamumuti. Opo. Bilang fish vendor, araw-araw na nakababad ang mga kamay ni May sa tubig na may halo pang asin. Kaya hindi maiwasang nagkakaroon na siya ng eksema o pamamalat. Dahil dito, dahil sa nga na-irritate yung kamay niya, nagkakaroon ng pamamalat, pangangate. At minsan, kapag napabayaan nito, pwedeng magdugo, magsugat, at maging malala pa. Once na pagbabad mo ng tubig, hugas ka kagad ng malinis na tubig, no? Ng sabon at tubig. At saka, maglalagay ka ng lotion afterwards, ng moisturizer, para hindi siya manuyo at magbalat. May guidelines o patakaran na sinusunod ang mga palengke. Isa na ang pagkakaroon ng malinis na supply ng tubig upang magamit ng mga nagtitinda rito gaya ni May. Mahalaga rin na hindi naiimbak ang mga tubig na pinagbanlawan ng mga wet goods. Ang mga palengke ay dapat may floor drains kagaya nito. Dito, dumadaloy ang tubig na pinugasan ng mga isda, karne, at kung ano-ano pa. Dahil sa mga ito, may iwasan natin ang mga sakit na dala ng kontaminado at nakaimbak na tubig. Naispatan ko ang isang mama na may pasampasang kilong-kilong gulay sa kanyang balikat. Si Mang Raldo, 42 years old at isang kargador. Dahil sa kanyang trabaho, tila alam ko na kung ano ang idadaing niyang sakit. Sakit ng likod o back pain. Sige nga tay, check upin ko muna kung ano. Dito, sige, talikod lang po kayo. Ayan. Sige. Ito, may nananakit ba? Pag pinipisel? Meron konti. Ito, no? Parang medyo maganang konti kasi dito kayo nagbuhat. Oo. Dito naman sa baba. Dito, meron din dito. Oo. Kasama na lahat na eh. Oo. Tara na siya. Dahil ang trabaho ni Mang Raldo ay ang maghapong pagbubuhat ng mabibigat na paninda, binigyan ko siya ng ilang tips kung paano ito mas tamang ginagawa. Sige tayo, ganito po, no? So dapat kapag bubuhatin niyo itong gulay, ang luluhod po kayo, and then ang pagbitbit nito, ang pwersa, manggagaling dito sa binte, hindi sa likod. Dapat panatilihin niyo yung likod niyo na tuwid. Okay? So ganito tayo. Bubuhatin ko itong gulay, Ayan. Pero mapapansin niyo, tuwid pa rin itong likod ko. At pag bubuhatin nyo to, dapat medyo malapit, malapit lang kayo sa binubuhat nyo para hindi kayo ma-stress tong likod. No? So, yan. Ayan. So, napansin nyo tayo, ang pwersa galing sa binte, no? Hindi dito sa likod para hindi natutupi yung likod. Iba naman ang reklamo ng sibuyas vendor na si Aling Judith. Dahil raw katabi ng tambakan ng basura ang kanyang pwesto, lagi raw siyang inaatake ng kanyang asma o hika. Ang causes po ng hika, maaari po dahil sa alikabok, sa basura, dahil sa mga amag, pwede rin po dahil sa mga
parte ng ipis, yun, may nalalanghap kayo, o kahit ano man po, maski maging mga bulaklak o mga halaman. O pag nakamoy nga ako ng mabango, Oo, pwede rin kayo atakihin. mabaw, lalo na yung mapanghi. Malakas mo kapag ano yung panghi. Patakaran din sa bawat palengke na panatilihin ang kalinisan nito. Kaya naman sinisikap ni Aling Judith na laging linisin ang kanyang pwesto para hindi siya atakihin ng sakit. Sa bawat palengke, hindi natin maiiwasan na pagkalat ng mga ilan-ilan na basura. Pero dito sa palengke ng Balintawak, regular naman daw ang pagkolekta ng basura. Dahil dito, maaari natin maiwasan ng iba't ibang uri ng sakit na dulot na pagkalat ng basura. Mainit man ang mga lugar gaya ng palengke dahil sa dami ng mga tao rito, presko pa rin ito kung ang 21 anyos na si Jeff ang tatanungin. Ano oras ka nagsisimula magtrabaho? Mabasa ako dito mga 6:30. 6:30 at ano oras ka naman natatapos magkaskas ng yelo? Yung etong kaskas kasi, pang umaga lang, mga hanggang alas 12, wala nang bumibili masyado. Dahil nga halos 5 oras siyang nagkakaskas ng yelo, nakakaranas daw siya ng cramps o pamumulikat sa kamay. Kapag matagal nakababad ang kamay natin sa yelo o sa ibang malamig na lugar, kadalasan nagkakaroon ng pamumuti dahil yung mga ugat sa dulo ng daliri ay sumisikip. Kaya tuloy, hindi makadali ng husdong oxygen dun sa mga bahaging iyon. Para maiwasan ni Jeff ang pamumulikat ng kamay, dapat lang niya itong proteksyonan laban sa lamig gamit ang gloves o guantes. Puyat naman ang kalaban ng meat vendor na si Joey. Paano ba naman? Hindi pa man daw sumisikat si Haring Araw, ay nagbabanat na siya ng buto. Anong oras ka nagigising? 1:30 na madaling araw. Tapos, anong oras ka natutulog? Sa gabi, minsan Ah. 7. Ang resulta, low blood si Joey. Maraming sanhi ng low blood na sinasabi natin. Ang low blood ay ang blood pressure na less than 90/60. Pag ganito ang iyong presyon sa dugo, maaaring makaramdam ka ng hilo at mabilis na pagkapagod. Kapag low blood ang isang tao, mahina ang presyon para makapag-pump ng dugo ang puso sa iba't ibang parte ng katawan. Kapag hindi sapat ang supply ng dugo, maaaring makulangan ng oxygen ang ating katawan na sanhi ng pagkahilo at panghihina. Ngayon, since marami namang posibleng causes, bigyan na kita ng general tips kung paano mapapataas ang presyon ng dugo mo, no? Una, importante uminom na maraming tubig. At least 2 liters a day, no? Dapat para hindi ka ma-dehydrate. Pangalawa, kumain ng mga pagkain na mayaman sa iron para tumaas ang pulang dugo. Tulad nito, itong liver. Patong-patong na problema sa araw-araw, gaya ng hindi mabayarang utang, kakainin ng pamilya, at maging ang pampuhunan sa kanyang mga ititinda. Yan naman ang madahilan ng sakit ng ulo ni Aling Anita, isang gulay vendor. Nay, magkano dito sa sayote? 10 lang kilo. Oh, mahal naman. Hindi, mura na ho yan eh. Sumasakit nga pong ulo ko kung paano ako kumita niyan. Dadalawang piso lang ang patong. Tapos ang puro barat ang mga tao dito. Sumasakit pati panga. Naninigas na yung panga ko, nakakapaliwanag. Laksi lang kayo, Nay. Pwede ba kayo tabihan muna? Eh siya, tumabi kayo sa akin. Napakagwapo niyang lalaki. Agad. Sige, Nay. Sige na. Gusto ko lang i-explica sa inyo sige. ano yung mga pwedeng sanhi, kung ano yung pwedeng mag-cause ng sakit ng ulo. Una, dahil nga sa stress kayo, pwedeng sumasakit ng ulo nyo. Pwede rin dahil may problema kayo sa mata, nakapag-cause din ng sakit ng ulo yon. Isa pa, kung mataas ang presyon ninyo, maaari ring sumakit ang ulo ninyo. Pero sa tingin ko sa inyong lagay, mukhang stress kayo, Nay. Sa mga tulad ni Aling Anita na stress at sumasakit ang ulo, ito ang aking payo. Ganito, Nay. Tuturuan ko kayo ng mga technique para mabawasan ang inyong stress at para mabawasan ninyong pananakit ng inyong ulo. Una sa lahat, yung tamang paghinga. So kapag inhale, hinga ng malalim at dapat lumalaki yung tiyan. Pag-exhale. Pag inhale, Inhale. pagpasok ng hangin, dapat lalaki ang tiyan. Inhale, exhale. Ito pa ang simpleng tip.
Nakaka-relax ang mga kulay na asul at berde. Kaya ang simpleng pagtingin sa mga kulay asul at berdeng bagay na nakikita sa paligid pwedeng makatulong anti-stress. Okay, di ba? Sa paglilibot ko rito sa palengke, maayos ang kondisyon nito talaga. Nakita ko rin ang kasipagan ng mga kapatid natin na naghahanap buhay. Hanga ako sa kanilang determinasyon. Pero sana, lagi nating tandaan na bigyang halaga ang ating kalusugan. Dahil sa huli, ito pa rin ang ating yaman. Ayan. Susunod, Sa mga pumapasok dito, sa umpisang pagpasok nila, syempre nagkakaroon sila ng depression. Unang-una na dahil sa pagkakahiwalay nila sa kanilang mga mahal sa buhay. Lahat ng lungkot nandito sa akin. Kasi nawalay ako sa pamilya ko.